So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So ang topic for today mga kabayan ay tungkol po sa ating mga benepisyo na makukuha po sa ating mga pinagtatrabahuhan. So maging kasambahay ka man o company po ang inyong pinagtatrabahuhan, ay kailangan nyo pong malaman na makakuha po kayo ng benepisyo na galing po sa company man yan o sa amo nyo po. So ginawa kong video ito dahil may isa pong kasambahay na umabot po siya ng 6 na taon ay wala po siyang nakuha. Pinamasahihan lang po siya ng kanyang amo, tapos umuwi na siya. So yun lang ang kanyang nakuha. Pero sinabihan ko na siya na kunin niya, pero sabi niya hayaan lang daw. Kung hayaan nyo po yan, kayo po yung maluloko dahil nagserbisyo po kayo ng mahigit 5 taon. At least 1 year po ay kailangan na ay may makakuha po kayo na benepisyo galing po sa inyong company man yan o inyong amo. So kailangan nyo pong panoorin at tapusin to para po maintindihan nyo. So baka uuwi po kayo na wala po kayong makuha sa inyong amo. Sayang naman mga kabayan. So pakinggan natin tong maayos po. Okay po mga kabayan? Dito na naman po ako magbibigay po ng karagdagang impormasyon sa ating pong mga OFW or domestic helpers. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol po sa end of service or gratuity kung tawagin po natin. Makukuha po natin yan kapag nakapag-decide na po tayo na umalis sa bahay ni amo. At saka maka-avail ka po niyan if nakapagtrabaho ka po sa kanila ng more than a year po, paitaas. So, ayan. So, ipapaliwanag ko po sa inyo ang more than a year but less than 5 years, ang makukuha nyo po na end of service ay 21 days salary of each year na nakapagtrabaho po kayo sa bahay ni amo. Full yan po ha, 21 days po sa salary nyo. And then, ang 5 years, more than 5 years po, like 5 years na service niyo sa pamamahay ni amo or 6 years, 7 years, ang makukuha nyo po is full gratuity or end of service 30 days salary of each year po. Opo, yan po yung calculation. So, ang isa-isip nyo po, 1 year, mahigit 1 year, pero hindi po lagpas ng 5 years, 21 days salary of each year na trabaho nyo na nakapagtrabaho po sa bahay ni amo. Pero kapag ang serbisyo nyo ay more than 5 years, ang makukuha nyo po ay full gratuity of 30 days salary of each year na nakapagtrabaho po kayo sa bahay ni amo. So ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po i-calculate. So ayan, example po, yung basic salary nyo po is 1,500 Qatari Riyal. So, 1,500 Qatari Riyal divided by 30 days, yan po yung daily rate nyo. So, meaning, 1,500 Qatari Riyal divided by 30 days, ang total niya po or ang answer niya po, ang sagot ay 50 riyal. So meaning, ang daily rate niyo po ay 50 riyal. So 50. So 50, i-times niyo po or i-multiply niyo po sa 21 days. So 21 days, and then i-multiply niyo sa 21 days, and then multiply again kung ilang years po kayong nagtatrabaho sa bahay ni amo. So, for example, example ko po yung sarili ko ha. Yung basic rate ko is 1,500. So, divided by 30 days, so equals 50. So, 50 times 21 days times yung serbisyo ko po sa kanila ay 3 years. So, 50 times 21 days times 3 years sa bilang nagtatrabaho po ako sa pamamahay nila is equals yung makukuha ko po sa kanila as of my end of service is 1,150 riyal. Yan po ang end of service ko as of 3 years na serbisyo ko po sa pamamahay ni amo. So, ayan po guys, magbibigay na naman po ako ng halimbawa
tungkol po sa end of service or gratuity na 30 days salary in each year po na makukuha nyo po sa bahay ni amo. Basta po, yung service nyo po ay 5 years above. Okay po? So, for example ko din po yung sarili ko. So, lahat po sarili. So, 2,000 Qatari Riyal, for example, basic rate ko, salary. So, 2,000 divided by 30 days is equals to 66.666 something. Then, times 30 days. Hindi na po siya 21 days kasi yung service ko po sa kanila ay 5 years. So, instead na 21 days, 30 days po yung ilagay nyo. Times 30 days, and then times kung ilang years po. So, 5 years. Times 5 years. So, equals to 10,000 Qatari Riyal po yung end of service ko as of 5 years na serbisyo ko po sa kanila. Yan po ang makukuha ko po sa kanila na end of service or gratuity ko. So, 10,000 Qatari Riyal, yung basic rate na 2,000, yung monthly salary ko 2,000, and then 5 years po akong naninilbihan po sa kanila. So, yan lang po yung example ko sa 30 days salary in each year po. So, yan po siya. Yan po yung calculation. So, I hope po na nakatulong kasi may mga amo na matitigas. Opo, hindi magbigay ng end of service. So, ang gagawin nyo po, tumawag po kayo sa ating tanggapan sa Polo, i-report nyo po yan, at nang mapagbigyan po kayo ng end of service nyo po. So, yan lang po yung maipababahagi ko. Just bear in mind, guys, more than a year, but less than 5 years. So, for example, 1 year until 4 years. So, 4 years na serbisyo is 21 days salary of each year na makukuha nyo po sa amo nyo. But, if your service is more than 5 years, like 5 years mahigit, 5, 6 years, 7 years, ang makukuha nyo po is full gratuity of 30 days salary of each year na nagtatrabaho po kayo sa bahay ni amo. So, yan lang po yung computation niya. So, easy lang po. Bali, basic salary divided by 30 days. Diba 30 days yung within 1 month, 30 days yung ano niya, yung cycle niya po. So, 1,500 divided by 30 days. Ang daily rate nyo sa 1,500 Riyal is 50 Riyal. Daily rate nyo po as a kadama or a domestic helper. So, 50 times 21 days times kung ilang years ako, kasi di ba ang 21 days salary ay under lang po sa 1 year to 4 years. So, ang serbisyo ka ay 3 years. So, 50 times 21 days times 3 years is equals to 1,150 Qatari Riyal po ang sagot. Ito po yung makukuha ko as of my end of service. So, ayan mga kabayan, so napakaliwanag po ng paliwanag po ng ating kabayan. Sana po ay naintindihan nyo. So, mga kabayan, yung mga matitigas po na amo ay pwede nyo po silang i-report sa ating malapit na embassy. So, mayroon po ako ditong mga address, mga kanya-kanyang address kahit saang bansa. So, kayo na po ang mag-screenshot kung kailangan nyo po. So, ilalagay ko po dito lahat po ng address po ng iba-ibang bansa po na embassy. So, kayo na lang po ang mag-screenshot para makuha nyo po yung hotline number nila at saka email address nila at saka exact address po ng mga Polo Embassy kahit sa iba-ibang pong bansa, mga kabayan. So, sayang naman po kung hindi po tayo makakuha ng gratuity ay sayang naman po. Tulad po ng nangyari sa ating mga kabayan na umuwi po siya, 6 years po siyang nag-work ay wala po siyang nakuha ng gratuity dahil wala po siyang kaalam-alam. So, sana po sa mga katulong ay may awareness po kayo dahil sa tagal ng inyong service ay kailangan nyo pong makakuha ng gratuity. So, deserve nyo po yan mga kabayan. So, wag po tayong magpapaloko sa mga matitigas na amo. So, okay po mga kabayan. So, ilalagay ko po dito yung mga address ng mga iba-ibang bansa na
sa Pulo Embassy. So kayo na lang po ang mag-screenshot. Okay po mga kabayan? So ito mga kabayan yung ating mga contact saka sa mga address, mga hotline ng mga embassy po natin kahit sa iba-iba pong lugar. Okay po mga kabayan, so pwede nyo po sila itawagan sa hotline or puntahan nyo po yung address ng nila, yung embassy. So kumpleto po tayo dito sa mga embassy po kung saan po yung address at mga hotline. Pwede rin po kayo mag-email para makahingi po kayo ng tulong, para matulungan po kayo ng mga amo pag may mga amo pong matitigas or mga company na ayaw magbigay po ng gratuity. So ito po ang ating mga pag nadaanan nyo po ay screenshot nyo na lang po. So isa-isahin po natin yung bansa na pwede po natin kontakin at hingin ng tulong. So meron po tayo dito sa Hong Kong mga kabayan, meron sa Macau. Kung saan po kayo ay screenshot nyo na lang po yung mga address at hotline. Tokyo, Osaka, so dahan-dahanin lang po natin. Singapore, Kuala Lumpur, Brunei, Kaohsiung, sa Meko, Taiwan, part ng Taiwan, Taichung, Meko Labor Center, so part ng Taiwan. So Korea, sa Rome, sa Milan, Madrid, meron din po tayo sa Greece, sa Geneva, London, Berlin, Prague, Washington DC, Los Angeles, Toronto, part po to ng Alberta, Vancouver, Australia, New Zealand, Morocco, Riyadh, KSA. Ito importante po lalo sa mga part ng Middle East. May mga matitigas po talaga na amo. So kontakin nyo po itong address or hotline or email address mga kabayan para matulungan po kayo na makakuha po kayo ng gratuity. May mga amo po talagang matitigas na ayaw magbigay niyan. Pamamasahin lang po kayo tapos wala na, uwi na kayo. Bye-bye. Kung nag-service po kayo ng mga 5 taon pataas, kawawa po kayo, dapat may makukuha po kayo benepisyo na malaki. Part po ng Dammam sa Al-Kubar KSA, sa Jeddah, Abu Dhabi po, sa Dubai, UAE, Lebanon, Qatar. So ito po mga kabayan ang ating mga contact. Oman, meron din, Israel, Jordan, Manama Kingdom of Bahrain. So lahat po ng bansa ng halos po ng part of Middle East ay meron po tayong mga contact. So may mga address po dyan at saka hotline. So pag may mga amo pong matitigas ay anuhin nyo na lang po. Humingi po kayo ng tulong para bago po kayo umuwi ay makuha nyo po ang inyong mga tinatawag na gratuity. Magkatulong man kayo or company ay kailangan pong may makukuha kayo na end of service mga kabayan. So okay po. So kontakin nyo lang po yan para matulungan po kayo. So 15 days bago po kayo umuwi ay kailangan yung makuha nyo na ang inyong gratuity. So kailangan before 1 month ay kung ayaw magbigay talaga ni amo, kukulitin nyo. Pag ayaw po talaga nagbigay ay i-report nyo po sa ating mga malapit po na embassy sa inyong mga lugar mga kabayan. So okay po.